Ito na nga, Okay. bago tayo, Hindi pa pala nagtatapos. Hindi pa pala nagda-die down yung FAMAS. Hindi Darren pa. Gate na tinatawag. Ito nga, no, dahil mas uminit na naman yung issue dyan sa FAMAS matapos nga maglabas ng pahayag yung social media manager ng FAMAS at yung presidente nga no, nung production nung awards night, si John Ray Rivas. Kung makikita ng mga netizens yung kanyang mismong Facebook post, nako, grabe, sobrang haba. May explanation siya doon tungkol daw doon sa totoong nangyari. At meron siyang mga resibo, may timestamp siya, etc., etc. But to summarize the things he said, ang pinaka may problema daw talaga is yung PRO, yung Renz Spangler. Dahil hindi daw talaga na i-coordinate sa kanila na dumating at nandoon nga si Miss Eva Darren. So basically yan yung pinakabuod. At naglabas siya ng pahayag na yan para raw ipagtanggol ang kanilang grupo dahil sila talaga yung mismong natutuon o napupukol dito nga sa issue na ito. Maraming mga netizens ang nakita yung nagkaroon ng supporters itong sina John Ray at yung grupo, pero marami rin ang mas lalong nalubog sila at mas lalong nainis. Kasi nga, naging turuan issue itong nangyari nga dito sa FAMAS. Nagtuturuan yung PRO, nagtuturuan itong production, nagtuturuan yung kampo ng iba't ibang panig. Pero one thing is for sure, malala talaga yung nangyari dito sa FAMAS na to. At ito nga, it will take down history dahil grabe yung ginawa at nangyari nga dito kay Miss Eva Darren. Ito makikita nyo dito sa screen, no? Parang originally daw talaga. Ako. Hindi mo kailangang sumigaw. Okay. Magkatabi lang tayo. Okay, sorry. Sabi lang. Okay, yun muna. Balik tayo doon sa image kanina. Ayan, yan. Basically daw, wala daw talaga sa original list si Miss Eva Darren dahil hindi daw in-inform ng PRO na may Miss Eva Darren doon sa program. Narinig ko kay Nanay Cressida kanina, the fact na pinatawag itong si Miss Palad sa likod, ibig sabihin, wala talaga right from the start sa plano. Wala daw. Tuloy. At sinasabi nitong ni John Ray Rivas na dahil live yung production, kailangan nilang maghanap ng iba't ibang alternate or kapalit. So una nga daw dyan si Glyza, pero nag-message daw yung handler yata or management ni Glyza na she can't make it. Then, pero nandun siya? Wala rin. Nakita rin nila si Miss Nova Villa, pero ang sabi daw, pinabasa daw yung script. Gusto daw ni Miss Nova, pero hindi raw niya mabasa yung prompter dahil malabo ang kanyang mata. Kaya daw, nagdesisyon sila na ibigay na yung pinaka-role kay Sheena Palad dahil si Sheena Palad daw ay nandun na sa backstage at yun yung madaling pakiusapan dahil next segment na daw yung ipe-present na award supposedly ni Miss Eva with Mr. Terso Cruz III. So wala daw dapat isisi, lalong-lalo na kay Sheena Palad. Kasi nga daw, parang siya lang din yung available that time. Dahil nga, yung mga ibang artist na gusto nila supposedly nakapalit, wala. Ito rin naman ang sinasabi ng mga netizens, nandun sa harap nyo si Miss Eva Darren. Ba't hindi nyo in-approach kahit man lang sinabi nyo na nga na wala dun sa pinaka-program? Ba't lumayo pa kayo at naghanap ng Glyza De Castro, inabala nyo pa si Miss Nova Villa at ito nga si Sheena Palad? Okay, balikan natin isa kanina, no? May nakita tayo ron na parang image. Parang may rehearsals, paatras ulit, direct. Ayan. Sinasabi dyan ni John Ray, ito yung mga screenshots, no? Atras pa po, yung kanina. Yung after po ng may mga araw-araw ng mga artista. Ayan. Sinasabi dyan ni John Ray na wala daw doon. Yun. Yan. Okay. Yan. Sa mismong rehearsal day daw, umalis sa group chat nila itong yung PRO ng FAMAS na si Renz, na supposedly siya yung nag-i-inform sa production kung sino yung mga approved list of artists na pupunta, dadalo, at confirm attendees noong mismong program. Sinasabi dyan ni John Ray, may secretary raw on behalf of the PRO na nandoon pero hindi rin naman daw niya masagot yung mga impormasyong hinihingi nila. So yan yung panig na nilabas nga no ni John Ray. Kaya naman ayun, nagkanda gulo-gulo sila, 'di ba? So they just followed lang daw the list na meron sila, and yun nga, wala daw doon si Miss Eva Darren. Okay. Sa mga yung run-through naman ng mga programs, ang trabaho ng PR,
mas panlabas siya, di ba? So, hindi niya kailangan maging present doon. Pero, okay, dito po, ano yung sinasabi mo, may ibang mga bahagi ng paliwanag na imbis na makapagpalino, mas nabwisit pa yung mga tao. Ano yung mga bahagi yun? Ayan, unang-una dyan, meron siyang binatikos na movie reviewer. Sa bandang bahagi niya na parang si Golden Review, if kilala yun sa mga netizens, sikat na sikat yun sa pag-review ng mga movie. Parang sinasabi niya na wala kang karapatang mag-review ng live event dahil kilala ka nga movie reviewer. So bakit mo kami binibigyan ng mga negative review? Unang-una yon. Pangalawa, bakit daw ngayon lang siya nagsalita na sumabog na tong issue? Dapat daw noon pa lang fresh na balita to, so sinagot niya kaagad para mapagtanggol yung sarili nila at yung production nila na namahala nga dito sa awards night o sa gabi ng parangal ng fama. So parang yung mga netizens mas lalong nainis sa kanila. Pero beforehand pa talaga, Lord and Denise, itong grupo na nila Direk Vince Tanyada, nila John Ray Rivas, marami na rin talagang bashers to dahil 2 years ago, nung nanalo sila nung Best Picture at majority of na mga awards sa FAMAS, yung Katips, binash na rin talaga to. So parang nadagdagan na lang, nagkaroon ng dagdag platform or reason yung mga bashers at netizens na mas i-bash pa sila. Na parang kung ano man yung sabihin nila, wala. Ano na kayo sa ito amin? ba yung musical na, okay, in the parlance of social media trolling, mga pangdilawan supposedly na... Ito yung parang katapat noon ng Made in Malacanang. Ito yung movie nila, Katips. Parang it won several awards 2 years ago dito sa FAMAS. At yun nga rin yung dahilan daw kung bakit pinagkatiwalaan daw ng FAMAS board itong grupo nila Direk Vince Tanyada na gawin itong gabi ng parangal ng FAMAS, itong 72nd gabi ng parangal ng FAMAS Awards. Pero okay, yung Golden Review, walang kinalaman yun doon. Wala. So parang mas lalong nainis yung mga tao na ba't dinadamay mo yung isang netizen o yung isang reviewer? So, diba? Yes, go ahead. I wanted to know, Von, kasi nagkakaturoan Diba? Dun sa side nila, Miss Eva Darren, paano siya na-resolve? Meron bang, alam natin, naglabas ng apology yung FAMAS, nag-explain sila, ang dami na nag-explain. Bakit hindi na lang maglabas ng sincere apology na walang turoan? At paano ito hinahandle ngayon ng family ni Miss Eva Darren? Nung naglabas nga ng pahayag yung FAMAS, ang dami rin na ines. Kasi ang nangyari doon, parang may isang phrase doon na sinasabi na we cannot locate her. Parang yung phrase na yon doon na inis yung mga tao. Tinanggap ito a few hours after FAMAS posted that sa kanilang official Facebook account. Tinanggap naman to ng pamilya ni Miss Eva Darren, no, na parang tinatanggap namin ang patawad ninyo, pero sana umayos, meron kayong malinaw na salamin para hindi makita nga itong si Miss Eva Darren. At itong panig o yung pamilya ni Miss Eva Darren, parang tinanggal sa pagkakasala itong PRO, yung Renz Spangler nga. Kasi nga itong Renz Spangler now is naging maayos yung communication sa kanila. So parang inabsuelto siya. Okay. Inabsuelto siya. So parang ang pamunuan ng FAMAS, yung mismong president, yung nag-guest dito, parang wala pa silang mismong statement o pahayag after nga yung whirlwind na yan. Parang ang sinasabi, pinag-uusapan na lang daw nila off-cam or behind the scene at gusto nga, parang sabi daw, mag-apologize na lang sa pamilya ni Miss Eva Darren without the camera, without the hula-baloo of social yung media, sincere. etc. Oo. Kasi nga, the issue was blown out of proportion na. Ang dami ng sanga-sangang nangyaring issue at turuan na nangyari. So, yung official apology, hindi galing doon kay Madam na ginas natin dito? Ang sinabi nung John Ray Rivas, since siya rin daw kasi yung social media manager, may approval daw yon bago niya i-post. Pero ang nangyari daw, yung mismong pahayag na yon, parang sacrificial lamb sila. Para daw mailigtas lang daw yung PRO ng FAMAS na si Renz Spangler. Ganon. Ay, nako. Wala pa tayo doon sa Piolo issue. Wala na pinag-usapan kanina kay Nanay Christy. Pero moving on, Tito Gon, para tayong yung hot air balloon from North Korea na
tuloy-tuloy lang ang daloy. Anong next item? Ito na nga, no? Ang tinaguri ang pinakamalaking teleserye ng taon, yan nga ang Pamilya Sagrado. Yan ang pagsasanib puwersa ng TV5, ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment na pinagbibidahan nga, no, na Piolo Pascual, Kyle Echari at Gray Fernandez. Ito rin yung pagbabalik prime time ng award-winning actor na si Piolo Pascual after so many years, no? Kaya naman talagang inaabangan na to. During the special preview ng first 2 episodes, kasama nating nanood itong sina Piolo, Kyle at Gray at sila mismo, no, namangha at natuwa doon sa naging produkto ng kanilang na kanilang months of filming, months of lock-in taping sa sa Baguio. At yan nga, no, aabangan na yan sa TV5 simula June 17. What's good about this teleserye, Denise and Lloyd, tinatalakay nito yung mga masiselang issue sa lipunan like fraternity, Ayun, hazing, dynamics ng political family, at itong role ni Piolo Pascual as Rafael Sagrado ay talagang it's either kaiinisan or kamumuhian dahil parang gaganap siya ritong trapo. So yan yung aabangan, no, ng mga supporters at fans nga ni na Piolo Pascual. So marami. Medyo maselan yung tema at sensitibo yung tema. Sabi nga, natanong nga namin kay Piolo, no, hindi ba kayo takot na baka may tamaan o magreklamo? Pero sabi nga nila, kung may tatamaan, di tatamaan sila. They're just storytellers. Correct. Diba? Ito yung nangyayari sa lipunan na magandang ipakita rin sa publiko. And speaking of sensitivity, dahil ilan sa mga major scenes ng pilot week or pilot episode ay merong hazing ng mga fraternity. Talagang naging maselan yung production at cast dahil para magabayan sila ng maayos habang sinushoot ito, may nakausap silang mga dating miyembro ng frat, may mga kausap silang acting coach para mabigyan din ng sensitivity kung paano nga ba nila ipoportray, lalo na yung masela na eksena ng hazing, yung pagpapalo ng paddle. Yung accuracy ba nun o yung paano? The accuracy, yung creed, kung paano daw binabanggit ng mga fraternity, yung mga master initiator, etc. May guide daw sila doon sa mismong set para magawa nila ng maayos at maging accurate talaga yung depiction nila nung hazing, Lloyd and Denise. Shades of Mike De Leon's Batch 81. Correct. So, yung Sagrado pala, actual na apelido. Actual na apelido nung characters ni na Piolo Pascual, nila Terzo Cruz III. At ito, maganda dito, sobrang magaling yung cast. Veteran and award-winning cast. Terzo Cruz III, John Arcilla, Aiko Melendez, Mylene Dizon, Rosana Roses, etc. Joel Torre. Muntik na. Grabe. Hulog kita ng bintana pag nalagay si Joel Pag Torre. nakalimutan mo. I should say, watching the first 2 episodes, grabe yung binigay ni Joel Torre bilang, I don't wanna say that his character yet, ang ganda nung role niya para dun kay Kyle Echari at kay Shaina Magdayaw. Something to watch out for. Oo. Tito Von, okay. Sino director ito? Sino writer? Sila Lo Fajardo at Andoy Ranay. Tapos, Ang directors. Si Lawrence. Correct. Andoy Lawrence. Tapos it's under Dreamscape Entertainment. So, talaga namang yan yung aabangan ng mga fans ni Papa P after winning Best Actor sa FAMAS. Daming racket ni Mr. Lau Fajardo. Oo. Correct. Interesting. Okay. May pahabol pa. Interesting din to for the fans of Pokemon. Tama ba? Correct. Ito nga, no, gonna catch them all, guys, dahil magsisimula na nga ngayong araw yung pinakaabangang Pokeverse. Ito yung Pokemon Expo na nangyayari ngayon, no, sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall, simula ngayong araw hanggang sa Linggo. So para sa mga fans dyan ng Pokemon, mag-e-enjoy kayo dahil nariyan nga, no, yung original dubber o yung nagboses kay Ash Ketchum na si Veronica Taylor at yung kumanta ng original Pokemon theme song na si Jason Page. Ayan, nakakwentuhan natin sila kahapon, no? Kahit more than 20 years na since
inilabas itong sikat na anime na to, nandun pa rin yung kick nila at yung boses nila. Pinakanta natin to si Jason Page ng ilang linya ng gonna catch them all, Pokemon. Nandun pa rin yun, Lord and Denise. Feel na feel ko pa rin yung kabataan ko nung narinig ko siyang kumanta noon. Tapos, si Veronica Taylor, pinasample namin ng boses ni Ash. Hindi ko na magawa, pero ang cute. Nandun talaga yung oo nga siya si Ash. Ilan na Siya si pa Ash sample mo? Ketchum. Yun na yun. Parang, Pikachu, I'll choose you. Pinagano namin. Ikaw. Kahit matanda na siya at babae. Gusto ko yung kinakanta-kanta ni Tito Bon yung snippet. Yung para siyang Indian na Bollywood. Anong gumagano'n-ganon yung ulo? Isa pa nga, may Ang hirap request yun, sila direct. Isa pa daw. Ganon yun. Kasi Oo. part yan na kabataan natin. I think I was grade 3 or grade 4 nung unang umeri yan. So talagang fan na fan ako ng season 1. At talaga nung narinig kong kinanta ni Jason Page yung original theme song, na-touch talaga ako. Naging nostalgic feels for me. Sino si Jason Page doon? Yun yung lalaki. Siya yung kumanta nung original theme kanan. song. Yung may cap. Yung may cap. Ah. Siya yung original kumanta nung Gonna Catch Them All, Pokemon. Ganon. Who's that Pokemon? Who's that Pokemon? It's Pikachu! Pika, Pika! Ganon yun. Mamaya ito yung clip na kukunin mo, ha? Yan ang maabangan ko sa mga stories mo, Bon. Lasenggo na ako nung may Pokemon na eh. Kaya hindi ko Ganon masyado yun. So, sobrang cute. So, para sa mga fan talaga dyan ng Pokemon, sugod na sa Mega Trade Hall from starting today hanggang Sunday. Dyan, mabibili niyo iba't ibang Pokemon merchandise. Makakabanding nyo ito nga sila Veronica Taylor, Jason Page, at iba't iba pang cosplayer na talaga naman Pokemon theme yung buong event. So, sumilip ako doon kanina. Lord and Denise, I should say, sobrang ganda. Binalik Sobrang kasi yung ganda. kabataan. Anyway, maraming salamat sa iyo, Tito Bon. Marami tayo sana pwede pag-usapan. Pero in exchange for your Pokemon presence, ito na lang. Yes, spaghetti. Oo. Ititira niyo yung hat. Oo. Maraming salamat. Ang ating entertainment producer, the ever reliable Von Belenario. Tito Bon, Happy thank you. weekend, guys. Thank you. Alright.